lumabas ang maraming tao upang salubungin siya. Karosa Señor de Ultima Cena. Noong gabing ipagkanulo siya, kinuha ni Jesus ang tinapay. Pinagpala niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." Kinuha niya ang saro at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat. Ito ay ang aking dugo ng bagong tipan. Nabuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Sa bawat pagbanal na misa, ay ginugunita natin ang pagpapakasakit ni Jesus gaya ng kanyang inihabilin sa atin." Nanalangin sa halamanan ng Getsemani. Gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng Olibo, kasama ng mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila. Mga 10 pukol ng bato ang layo. Dooy lumuhod at nanalangin, "Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malaking patak ng dugo. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Reyes, Tirona at Bay family. Ni Pedro kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ay iiwan ninyong lahat, sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa." Sumagot si Pedro, "Kahit na po iman kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Ngunit sinabihan siya ni Jesus, "Tandaan mo sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, nang makalawa, 3 beses mo akong itatatwa." Pero nagmatigas pa rin si Pedro at sinabi, "Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa." Rosa, ang paghahampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Sa pagnanais ni Pilato na bigyang lugod ang napakaraming tao, ay pinalaya niya si Barrabas sa kanila. Si Jesus naman ay ibinigay sa kanila. Kahit na walang makitang dahilan si Pilato upang parusahan si Jesus, ay kanya pa din ipinag-utos na siya ay hagupitin at tuluyang ipako sa krus. Ito ang katuparang hula ni Propeta Isaias. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumago kahit isang salita, tulad ay upang nakatakdang patayin. Ang susunod na karosa ay karosa ng Senyor Jesus desmayado. Ang pagkalubaypay at pagkalugmok ni Jesus sa lupa nang dahil sa sobrang hirap at pagod na dulot ng pagpapahagupit sa kanya, gaya ng ipinahayag ni Propeta Isaias ng ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugat. Siya at binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa hirap na dinaras niya.
at sa mga hampas na kanyang titiyak. Señor de la Pasensya, kumuha sila ng matinik na bagi, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y ininsulto nila, niludhan, niluhuran at kinutya ng ganito, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Ayon sa hula ni Propeta Isaias, hindi ko pinansin ang mga ininsultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ni Jesus sa krus. Nang matapos kutyain, kanilisang inalisan siya ng balaban, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Buong pusong tinanggap ni Jesus ang mabigat na krus, kahit napakabigat para kay Jesus ang krus na ito. Kanya pa rin itong tinanggap ng buong pagpapakumbaba. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Rosa, ang pagpasa ng krus. Kaya't ibinigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako sa krus. Dinala si Jesus sa mga sundalo palabas ng lungsod. Ipinapasa nila kay Jesus ang kanyang krus papunta sa lugar na tinatawag na lugar ng bugo, na sa wikang Hebreo ay Golgota. Ipinahayag ni Propeta Isaias, parang korderong hindi matututol kahit nagupitan at hindi umimik kundi kaunti man. Kung ni Jesus sa kanyang ina. Damhin natin kung gaano katindi ang hirap ng kaloobang masalubong ng ina ang kanyang anak na sugatan at pinahihirapan. Bagamat malinaw kay Maria ang daan na tatahakin ni Jesus, siya man ay nagdurusa din sa pagpapakasakit ng kanyang anak. Si Maria ay tagasunod ni Kristo kahit nasa daan ng kahirapan. Kabahagi siya sa paghihirap at pagpapakasakit ni Jesucristo. Tres Caídas. Si Jesus ay mahina na dahil sa mga tinamong sugat at pagod. Kung kaya't sa ikatlong pagkakataon ay muling nadapa. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan na si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo, na nanggaling sa bukid, upang sumama sa kanila, upang pasalin niya ang kanyang krus. Ang karosa ni Santa Veronica. Ayon sa tradisyon, habang si Jesus ay lumalakad sa Kalbaryo at ang mukha'y duguan at pawisan, si Veronica na isa sa mga nakasaksi ay naawa. Kahit alam niyang mapanganib din ang buhay niya, ay lakas loob niyang nilapitan si Jesus at ibinigay ang kanyang biram.
Tinanggap ito ni Jesus at ipinunas sa kanyang mukha. Ang imahe ng mukha ni Jesus ay nakatatak sa birang na ito. Sa kasalukuyan, ang naturang birang ay nakatago sa St. Peter's Basilica sa Roma. Padre Jesus Despojado. At pagsapit nga nila sa lugar ng mga bungo o kalbaryo, ay kanilang hinubaran ng damit si Jesus, dahilan upang muling manariwa ang kanya mga sugat na tinamo. Nag-usap-usapan ang mga kawal, huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Ang karosa ng El Golgota. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang susunod na karosa, La Pieta. Ang kamatayan ay katapusan ng lahat ng paghihirap sa buhay na ito. Nang namatay na si Jesus, ang kanyang bangkay ay binaba sa krus at inihanda sa paglilibing. Muling niyakap ng nangungulilang ina ang katawan ng kanyang pinakamamahal na anak na wala ng buhay. Bilang tagasunod at ina ni Jesus, si Maria ay lubos na nahapis na ang puso'y kinaturukan ng patalim ng sakit at hirap, kaisa ng kanyang anak na si Jesucristo, at naganap nga ang hula ni Propeta Simeon. Ang karosa ni Santa Maria ng Jerusalem, ina ni San Marcos Evangelista. Ayon sa tradisyon, sa tahanan ni Maria na ina ni San Marcos, ginanap ang uling hapunan. Isa sa mga babaeng masugid na tagasunod ni Jesus, kung kaya't kabahagi at saksi din siya sa mga mahalagang pangyayari na naganap tulad ng pagpalaog ng Espiritu Santo. Sa kanyang tahanan nagpunta si Pedro matapos simulang makalaya mula sa kulungan. Nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Karosa ni Santa Juana de Cusa. Si Juana ay may bahay ni Cusa na kinakatiwala ni Herodes Antipas. Ang tetrarca ng Galilea. Sa kabila siya sa ilang babaeng pinagaling ni Jesus sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Tinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad.
Ang karosa ni Santa Marta. Si Marta, kapatid ni Maria at Lazaro, ay mga kaibigan ni Jesus mula sa Betania. Noong dumalaw si Jesus, siya ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, habang si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus at nakikinig. Dahil dito, hiniling niya na sabihan si Maria na tulungan siya. Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming bagay. Subalit pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya. Santa Maria de Betania. Si Maria ay kapatid ni Marta at Lazaro na taga Betania. Nagpunta si Jesus sa tahanan ni Lazaro na matatandaan ang kanyang muling binuhay, upang doon ay maghapunan. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nadro at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos ay pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Pagkakuha ni Jose sa katawan ni Jesus, binalot niya iyon sa malinis na telang lino at inilagay niya iyon sa kanyang bagong libingan na inuka sa malaking bato. Ni San Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Pariseo at kagawad ng Sanhedrin, na isang lihim na alagad ni Jesus. Isang gabi, siya ay pinalihim na nagtungo kay Jesus upang makinig sa kanyang mga aral. Pinaunawa sa kanya ni Jesus sa mga tao ay kanilang isinilang na muli sa tubig ng Espiritu upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasama rin niya si Nicodemo na noong unang gabi ng nasadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy nangaroroon kapwa si Maria Magdalena at si Maria ang inang ni Santiago at ni Juan at si Salome. Ayon sa tradisyon, siya ang asawa ni Zebedeo, ang isa sa 3 babae na nagtungo sa libingan ni Jesus noong linggo ng pagkabuhay, upang lagyan ng mira ang bangkay ni Jesus. Santa Maria Jacobe. Si Maria Jacobe na asawa ni Cleopas ay isa sa 3 Maria na unang nakilala sa walang lamang libingan ni Jesus noong linggo ng pagkabuhay. Siya ang ina ni Santiago na kasama ni Maria Magdalena at Salome na nagpunta sa libingan upang lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kabilang din siya sa mga babaeng nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Tinaguri ang apostol ng mga apostoles, sapagkat siya ang nagbalita sa mga apostoles na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon." Hindi iniwan ni Maria si Jesus sa pagpapakasakit nito sa krus.
Naroon din ang maraming babae na nakatanaw sa malayo. Sila ay sumunod kay Jesus mula sa Galilea at naglingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena. Santo Sepulcro. Pagkakauha ni Jose sa kanyang katawan, ibinalot niya iyon sa malinis na telang lino at inilagay niya iyon sa kanyang bagong libingan na inuka niya sa malaking bato. Nang maipagulong na niya isang malaking bato tungo sa pintuan ng libingan, ay umalis na siya. Naririto sa ating harapan ang Kristong nakahimlay ng walang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay naghirap at namatay dahil sa walang pakundangan nating paglapastangan sa ngalan ng Diyos at paglabag natin sa kanyang mga utos. Ang Diyos na piniling maging tao katulad natin hanggang sa kamatayan. Jesus na pumanaw dahil sa aming mga kasalanan. Kaawaan mo kami. Evangelista. Si Juan ay ang pinakabatang apostol na taga-Galilea, anak ni Zebedeo at Maria Salome. Siya ang may akda ng ika-4 na ebanghelyo. Buhat sa krus ay hinabilin sa kanya ni Jesus ang kanyang mahal na ina. Babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Ang susunod na karosa, Mater Dolorosa. Inilalarawan dito ang hapis ni Maria habang siya ay nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus. Masdan ang kanyang puso na may tarak ng balaraw na nagpapakita ng 7 hapis na naranasan ng mahal na ina. Ang unang hapis, ang hula ni Simeon. Ang ikalawang hapis, ang pagtakas sa Ehipto. Ang ikatlong hapis, ang pagkawala ni Jesus sa templo. Ika-4 na hapis, ang pagkasalubong kay Jesus na pasan ang krus. Ang ika-5 hapis, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ika-6 na hapis, pagbaba ng bangkay ni Jesus mula sa krus. Ang huli at ika-7 hapis ay ang paglilibing kay Jesus.